Alam po ninyo, isa rin sa talagang pinag-uusapan namin ng mga Filipino dito sa Canada o kahit na siguro sa amang panig ng bansa kayo o sila napadpad, tulad po namin ay kung paano yung retirement age namin at paano yung, siyempre, in terms of retirement, pinag-uusapan natin dito yung pera, di po ba? Huwag na tayong lumayo sa ganung usapan. Dahil ang katotohanan po niyan ay marami sa mga kababayan natin nag-iisip din kung paano kaya pagdating ng panahon na magre-retire kami, for instance, sa Canada, di ba? Paano kaya yung panahon na hindi na kami nagtatrabaho? Paano kaya yung mga panahon na nagpe-pension na kami? Gaano kaya kalaki? Gaano kaya kaliit? Hindi ko lang po kayo bibigyan ng specific na number in terms of sa kung gaano kalaki o kaliit ang matatanggap ng isang pensyonado dito sa Canada. Maliban na lang sa talagang nagpe-pension na I have no idea, pero ang sa alam ko po sa kasalukuyan, ang noong umattend po ako ng seminar ng patungkol sa retirement age at retirement plan packages ng iba't ibang sabihin na nating insurance institution. Ang sinasabi po noon, matagal na po ito at ang sinasabi ay $700 in an average. So ibig sabihin pwedeng tumaas, pwedeng lumiit, no? So yung ganoon na estado. So kung kukwentahin mo sa kasalukuyang panahon, anong mabibili ng $700 sa kasalukuyan? Canadian dollars po ang pinag-uusapan. Kwentahin nyo na lamang po, anong mabibili ng $700? Ano? Kwentahin nyo na lamang po, ano? Kasi sa value po ngayon ng pera, papatak na parang 40 pesos, parang ganon, in $1. So 700, multiply nyo na lang po yun. So ganon po yung sinasabing average. No? Nagbabago-bago po yan through time at bawat taon ay may mga pagbabago, ilang mga pagbabago na nakikita, no? Pero ang sinasabi natin dito, ano yung mga packages pa na po pwede? Kung nanonood po kayo ng ibang vlog, mga kababayan natin doon, maraming pagkukunan ang retirement age ng isang pensyonado dito sa Canada. Unang-una yung tinatawag nating CPP, alam niyo na po yan. Nabanggit ko na rin po yan sa mga nakararaan, yung tinatawag nating retirement age. Meron din tayong tinatawag na Canadian Pension Plan, meron tayong old age at iba't iba pang pension plan na pwedeng panggalingan. So, kung magsasama-samahin yun, pwede na rin, no? Pero ang tanong ng mga ilang kababayan natin ay makasasapat ba pagdating ng panahon? Ang sasabi ko po dyan, hindi ko po alam sa kasalukuyan kasi hindi pa naman po ako retire, no? But what I know, nung nagkaroon po kami ng kuro-kuro at pag-aaral din, nung inaalokan kami ng retirement plan ng iba't ibang retirement institutions o ng insurance institutions, ay nakita namin na kung gaano kahalaga ang tinatawag nating retirement contribution. Tulad din po dyan sa Pilipinas, di ba, meron kayong kapag naguhulog kayo ng SSS, merong GSIS, may retirement kayong makukuha pagdating ng panahon na makasasapat. Halos ganun din po dito, no? Walang pinagkaiba. Kaya lang, ang pagkakaiba ngayon dito, magre-retire tayo na nandito sa Canada, pero ang katotohanan yan, sasapat ba? Kasi ang dilema ng mga kababayan natin ay baka naman pag nag-retire ako, magtatrabaho pa muli ako, parang ganon. Ang katotohanan yan ay marami talaga sa mga Canadian ang nakapagtrabaho o nagtatrabaho pa rin kahit na-retired na sila. Tayo sa kalagayan natin mga Filipino, iba't iba naman, no? Maaring tanungin ninyo, Kuya Rod, yung tito ko, tiya ko, nag-retire na, 65 na, pero maliit pa rin yung kanyang pension. Yun naman isang tita ko ay pwedeng sabihin natin na noon pa dumating, ganito ang trabaho niya, maliit lang ang sahod niya, pero yung retirement niya ay malaki. Paano nagkaganon, no? Pwede rin nating sabihin na yung trabaho ng isang empleyado dati ay nasa mas mababang bracket ng sahod, pero dumating siya ng mas sa mas matagal na panahon na. Namang isa ay dumating dito bilang sabihin nating nurse, pero nag-retire siya at early age. Pero ano ba ang retirement expectations natin doon? So syempre, depende pa rin po yan sa taas ng sahod, syempre sa haba ng inilagi dito sa Canada sa pagtatrabaho, no? So dapat yung isaalang-alang yung mga ganong factor kapag ang pag-uusapan natin ay retirement. Halimbawa po, no, yung bibigyan ko na lang po kayo ng halimbawa, no? Yung isang tita namin ay paroot pa rito sa Pilipinas ngayon, nandun sila sa Pilipinas. Dumating sila dito 1970s, pero ang bracket niya ay mababang, so nasa average na napasahod during that time hanggang sa nag-retire siya. Pero bakit ngayon ay hindi na silang tatrabaho at wala na silang panahon sa pagtatrabaho pa, kundi palipat-lipat na lang ng bansa o kaya naman travel na lang. Ganon. Meron naman isang kakilala din na dumating dito at medyo mas late na dumating dito sa Canada at medyo mas malaki yung sahod niya, pero nag-retire ay
mas kakaunti yung kanyang retirement fee o retirement natatanggap mula sa gobyerno kumpara doon sa tita ko. Yun ang kwento ng tita ko. Kung makikita niyo po doon, nasa length ng inihaba ng paglalagay. Yung tita ko kasi, tatandaan nyo, 1970s pa, pero yung isang kasama niya ay 1990s lang dumating. Pero kung makita nyo yung haba, mas mahaba ang panahon ng pagtatrabaho ng aking tita na 70s pa dumating dito at nag-retire noong mga nakararang panahon lang. Kumpara doon sa isang kakilala niya na late 90s na dumating at nag-retire na kasama niya doon sa age na yon, no? Halos parehong age. So kung makikita ninyo na kahit na mas mataas ang sahod depende sa length ng time, mas late kang dumating, syempre yung contribution mo mababa pa rin kumpara doon sa mas mahaba na ang inilagay dito sa Canada. Kahit na average yung kanyang pagtatrabaho, mas malaki pa rin yung kanyang naging pension. So yun yung kwento ng aking tita. So to make it the very long story short, ay nakadepende yan sa oras ng iyong pagtatrabaho o sa haba ng iyong pagtatrabaho at sa laki ng sahod. So ang kainaman dito ay mayroon tayo sana dapat kumbaga fallback palagi. Kung ang aasahan lang kasi natin dito sa Canada, sa nakikita natin batay na rin sa sharing ng isang financial institution sa amin, sabihin ko na Royal Bank of Canada ng Scotiabank. Ano po kami, kumbaga nag-seek kami ng advice doon sa retirement age din po kasi. So mag-seek din kayo ng advice. Nag-o-offer naman po yung mga bangko na yan, no? So, ang sinabi ng Royal Bank of Canada sa amin at ng Scotiabank sa amin, dahil nung nag-open kami ng 2 lines of credits, ay sinabi sa amin na ito yung mga dapat namin gawin para pagdating ng age ng 60 or 65, mas malaki na hamak yung makukuha namin kumpara sa average na hindi naghuhulog ng iba pang contributions o kaya naman ng kumbaga for future na na pera, di po ba? At isa nga sa binigay sa amin na tip ay yung tinatawag nating RIP o yung Retirement Investment Plan na po pwedeng magamit kahit na hindi ka pa nag-retire, pwede mong hiramin, pwede mong ibalik, and then pagdating ng age ng 60, 65, bukod dun sa CPP mo, bukod dun sa old age mo, kukwentahin po kasi yun. Hindi lahat po nakakuha ng old age, ha? Tandaan niyo po yan. So, balikan niyo po yung mag-research po kayo tungkol sa old age pension plan. So pag-aralan niyo rin po 'yon. Ang sinabi sa amin retirement investment plan dahil pagdating ng panahon na kami nagko-contribute dun sa aming retirement plan at the same time may bumabalik din sa amin pagdating pa ng panahon na kung saan ay darating yung let's say panahon na kung saan ay talagang magre-retire na kami. Ang sinasabi sa amin, meron pa kaming investment dahil sa nag-invest na kami sa mga panahon na ito. So, yun yung isa sa mga tips sa amin. O kaya naman, pwede rin na maghulog kami sa tinatawag ng ating RRSP. Pwede naman sa TFSA, tax-free savings. Pero ang kainaman naman doon ay sa tax-free. Of course, pag kukunin mo na yung pera mo, wala kang tax na babayaran. Kapag naman RRSP, ay meron kang tax na babayaran kapag nagpe-pension ka na, kapag kinukuha mo na yung pera mo. Yun naman ang downfall nun, yung bad side nun. Maganda pareho, pero ang lagi namin sinasabing mag-asawa, limited kasi yung pwede mo makuha lang doon. Halimbawa, naghulog ka, halimbawa, sa RRSP, nakahilig ka, let's say $500,000 nakaipon ka doon sa RRSP mo. Dito to sa lahat sample lang po yun. Kaipon ka ng $500 at kung yun lang ang tinalaga ng bangko mo na contribution mo, yun lang, you cannot exceed on that. Parang ganon. The same student po doon sa tinatawag nating TFSA. Kung halimbawa, $20,000, let's say a year, $20,000 a year lang. Then, sa ibig sabihin, limited. Kapag naubos mo na yung RRSP mo at tapos TFSA mo, may nagalit pa nga sa akin dito, ba't daw ganun explanation ko? Ayun ang katotohanan Di po ba? Na kapag naubos mo na yung pera mo doon sa RRSP, TFSA na itinabi mo ng ilang taon, wala na yun, ubos na yun. Unlike sa tinatawag nating retirement investment plan, ay tuloy-tuloy hanggang sa mag-age ka ng hindi ko alam kung ilan, pero patay ka na kapag nag-end yung mo. At least, ang sinasabi po natin dito, yung regular pension mo, yung CPP mo, Canadian Pension Plan, old age kung qualified ka doon, meron pang karagdagan na isa. No? Depende po yan. Naguhulog ka pa ng RSP mo, well and good, in short period of time, meron kang pera na gagamitin, di po ba? And of course, yung TFSA.
And ang iba pa, ginagawa ng mga kababayan natin, nag-i-invest sa Pilipinas. Kami, wala na kaming investment sa Pilipinas dahil wala na talagang titingin ng aming mga, kumbaga, i-invest pa doon. Halimbawa, kung mag-i-invest kami ng sakahin, yung mga tito ko naman, may mga sakahin naman sila, baka hindi na nila maharap. Yung kapatid ko naman, ay wala na rin interest sa pagsasaka na nandito, katulad din namin. So, ang focus na lang namin sa kasalukuyan is to save money for the future na lang, no? Gusto pa rin po namin na syempre mamasyal o at least may gagamitin ka. That's why you have to save, and save. Yun po ang sa kasalukuyan ginagawa natin ngayon. Para sa mga susunod na panahon, of course, meron ka kahit papaano, pero pagdating ng panahon, nagagamitin. Hindi yung, well, hindi natin ginajudge, ano? Pero meron kasi yung iba na gusto na magtrabaho, it's because they wanted to work, no? Meron na may iba dahil kulang yung pension. Yun ang katotohanan po doon. Sinasabi ko ba na hindi mangyari sa akin ito balang araw? Hindi ko naman po sinasabi na hindi mangyari. Pwede pa rin, no? Halimbawa, dumating yung panahon, dadalawa lang kami dito sa bahay. Wala akong ginagawa, wala rin siyang ginagawa, yung aking may bahay. So, kung napagkasundo namin bumalik sa pagtatrabaho at mag-part-time para lang maaliw ang sarili, pwede naman po yun, di po ba? So, case-to-case scenario din po yan. That's why, sa ating mga Filipino, ang insurance po kasi ay parang, scam lang yan. Parang ganon, di po ba? But, in reality, kailangan po natin ng insurances dito sa Canada, lalong-lalo na ng mga investment plans, no? Na syempre, kukunin nyo sa mga talagang subok na ng mga institutions, no? So, yun ang ating usapan ngayon sa usapang insurance. Ang lagi nating sinasabi dito, always save, and save. Kuya Rod, lagi mong sinasabi yun, meron ka bang savings? Yun ang tanong ng ilan sa akin eh. Kahit papaano, meron naman po. Kahit papaano, meron tayong pinambili ng bahay, meron tayong hindi pinabili, pinang-utang ng bahay. Meron tayong pinangpagawa ng bahay sa Pilipinas. Meron tayong pang-down sa ating sasakyan and so on. So, doon po napunta yung mga ibang savings natin. And of course, sa future pa, kailangan pa rin tayo mag-save. Kaya po na tayo nagtatrabaho. And of course, yung mga gagamitin pa natin sa future, kailangan pa rin po natin mag-save. Hindi ko sinasabing wala, hindi ko sinasabing meron. Mayroong sapat. Yun lang po ang sagot ko dyan. At syempre, kailangan nating pag-ipunan yung edukasyon ng ating mga anak. Lalong-lalo dito, mahal po ang pagpapakolehiyo dito sa Canada. That's why we need to save for our families sa future din talaga, no? So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na usapan natin, dito sa ating vlog. Paalam!